Ang mamahaling halamang gamot na itinanim ko sa baog na bundok gamit ang lahat ng naipon ko ay sapilitang pinagkuhanan at inubos ng buong nayon isang gabi bago ang anihan. Nang i-report ko sa pulis, iisa lang ang sinabi nilang lahat. Hindi raw nila alam na pribado yun. Akala nila ay ligaw lang. At dahil na rin sa kasabihang hindi mapaparusahan ng karamihan, lahat ng pinaghirapan ko ay nasira sa isang iglap. Ang kapatid kong may malubhang sakit ay naubusan ng espesyal na gamot. At pumanaw ng may panghihinayang. Ni isang patak ng luha, wala akong iniyak. Tanging ang mukha ni Joe Defa at ng bawat isa na nanguna sa pagnanakaw ng mga gamot. Ang mahigpit kong itinatatak sa aking isip at puso. Pagkalipas ng 8 taon, binili ko ang lupa malapit sa kanilang nayon. At nagtayo ng isang legal na pasilidad para sa paggamot ng polusyon. Boss Go, lahat ng papeles ay naayos na. Ang mga lote sa paligid ng abandonadong pabrika na ito ay nabili na rin natin ng buo. Hindi ko man lang itinaas ang aking ulo habang tinitingnan ng dokumento sa aking kamay na may matingkad na pulang selyo. Lubos na legal at sumusunod sa mga regulasyon. Boss Go, ang mga inilalabas na hangin at ang kalidad ng tubig ay ganap na nakakatugon sa pinakamataas na pambansang pamantayan. Pero ginamit natin ang pinakamurang deodorizing catalyst. Kahit na hindi ito nakakalason. Ang amoy nito ay parang isang daang patay na daga na pinasim sa loob ng 10 araw. Sige, mamayang alas 12 ng gabi, sindihan ng eksakto sa oras. Patakbuhin sa buong kapasidad. 8 taon na ang nakalipas, umasa kayo sa kasabihang hindi mapaparusahan ang karamihan. At sa mga butas sa batas para kainin ang aking laman. Pagkalipas ng 8 taon, hindi ako hahawak ng kutsilyo, hindi ako magpapadugo. Gagamitin ko ang legal at sumusunod sa batas na kapital para durugin kayo. Para malaman ninyo kung ano ang ibig sabihin ng buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Nang gabing iyon, madaling araw, umiihip ang hanging amihan. Kasabay nito, ang isang mahina ngunit tumatagos sa isipang mababang dagandong. Wala pang 30 minuto, ang lahat ng aso sa nayon ay nabaliw. At nagsimulang tumahol ng walang tigil. Kasunod nito, ang sunod-sunod na tunog ng pagduwal. At mga pagmumura, model. Humawi sa kadiliman ng gabi. O, umuulan ng dumi ng tao. Kaninong septatangkang sumabog. Sa kalagitnaan ng gabi, ang ingay-ingay. Nakaupo ako sa leather na sofa sa penthouse apartment ko sa gitna ng syudad. Pinapanood ko ang live feed mula sa drone na ipinadala ni Lin Yuan. Ang mga taga Zhao Village ay dali-daling nagdadamit, habang tinatakpan ang kanilang mga ilong. Para silang mga langgam na binuhusan ng kumukulong tubig. Nagmamadaling lumabas ng kani-kanilang mga bahay. Ang namumuna sa kanila ay ang tumanda ng 8 taon. Pero arogante pa rin si Village Chief Joe Defa. Nakaharap siya sa di kalayuan. Sa aking maliwanag na environmental plant, nagtatalo sa galit at nagmumura ng malakas. Itinaas ko ang aking kopotan ng red wine. At itinagay ito sa mukha ni Joe Defa sa monitor. Bakit ka nagmamadali, matandang hakluban? Appetizer pa lang yan. Ang nakakasulasok na baho, at ang mababang ingay na tumatagos sa utak, ay tumagal lang ng 3 gabi, at tuluyan nang nagkagulo ang Zhao Village. Kinaumagahan ng ika-4 na araw. Nakaupo ako sa pinakamataas na palapag ng pabrika. Sa opisina kong may panoramic glass. Hawak ang isang tasa ng pour-over coffee. Sa labas ng pangunahing gate ng pabrika sa ibaba, nagsisiksikan na ang mahigit 100 tao. Ang nangunguna ay ang matandang village chief na si Joe Defa. Lumipas ang 8 taon. Halos puti na ang kanyang buhok. Hawak-hawak pa rin niya. Ang dati niyang kwako na ipinukpok sa ulo ko. Kasunod niya ang mga kalalakihan ng buong nayon. At mga matatandang babaeng nag-iiskandalo. May hawak na mga pala at pamalo. Ay dala-dalang puting banner na may itim na sulat. Masamang pabrika. Lumayas sa Zhao Village. Bayaran ang pinsala. Kay laking kabalintunaan. Ang taong buong gabing hinukay ang aming bundok at pumatay sa kapatid kong babae noon. Ngayon ay may lakas pa ng loob na pag-usapan ang danyo sa akin. President Go, nagsisimula na silang lumabas. Tinitingnan niya ang monitor ng CCTV sa ibaba. Sumilay sa kanyang pulang labi ang isang malamig at mapanuyang ngisi. Bukas ninyo ng kaunti ang gate. At papasukin niyo ang ilang mga asong ulol. Sa security department, ibukas ang gate ng kalahating metro. Lahat, umatras. Huwag kayong lalaban. Nang makita ito ni Joe Defa, inakala niyang natakot na ang pabrika. Agad siyang nanguna sa pagsugod na parang sinapian. Ang ilang malalaking lalaki sa likod niya ay mas naging arogante pa. Habang nagmumura ng kung ano-anong kabastusan, iwinawas-iwas nila ang kanilang mga pamalo, isang malakas na lagabog, at binasag nila ang salamin ng guardhouse. Wasakin nyo, ang baho-baho ng bulok na pabrikang to. Naaapektuhan nito ang ani ng mga puno ng prutas sa aming baryo. Kung hindi nyo kami babayaran ng 1 milyon ngayon, ako mismo ang gigiba sa pabrikang to. Sumigaw si Joe Defa habang dinuduro ang mga gwardya. Nagliparan ang mga talsik ng laway niya. Tama, hindi kayang parusahan ng batas ang marami. Marami tayo. Anong katatakutan natin? Tama, hindi kayang parusahan ng batas ang marami. Marami tayo. Anong katatakutan natin? Dahan-dahan at mahinahon akong tumayo. Inayos ko ang cufflinks ng aking mamahaling Amerikana. Lumabas ako ng office building kasama si Lin Yuan. Nang makita niya akong lumabas, natigilan sandali si Joe Defa. Sapat na ang 8 taon para magbago ang itsura ng isang tao. Ang lalaking ito na nakasuot ng magarang Amerikana, at may nakakakilabot na presensya, ay hindi niya agad nakilala, na siya pala yung kaawa-awang binatilyo na minsan niyang tinapak-tapakan sa putik. Ikaw ang may-ari ng bulok na pabrikang to. Tinuro ako ni Joe Defa gamit ang dulo ng kanyang pipa. Mapanghamak ang tingin niya. 4 na mata. Kapag hindi kayo naglabas ng pera ngayon, huwag kayong umasang patatahimikin namin kayo. Hindi ko napigil ang mapang isi. Ikinumpas ko ang aking kamay.
Humakbang pasulong si Lin Wan na nasa tabi ko. Mula sa itim na briefcase, naglabas siya ng isang dokumento. At mabilis itong ibinuklat, malamig at matalas ang kanyang boses. Kapitan Zhao, tingnan ninyong mabuti. Ang Dingsheng Environmental Technology ay isang pangunahing proyekto ng syudad para sa pagbabawas ng polusyon. Narito ang ulat mula sa biglaang inspeksyon ng Environmental Protection Bureau 2 araw na ang nakalipas. Ang usok at ingay na nagmumula sa aming planta ay ganap na. Punyeta yung batas-batas ninyo. Inabig ni Zhao Defa ang dokumento sa kamay ni Lin Wan. Nagsimula na siyang manggulo. Ang alam ko lang, sa sobrang baho hindi na ako makatulog. Sirain nyo. Pagkasabi niya yon, isang binatilyong may dilaw na buhok, ang nagtaas ng pala, at ipinalo ito sa isang maliit na distribution box sa tabi ng planta. Blag, kilala ko ang lalaking iyon na may dilaw na buhok. Ang pangalan niya ay Zhao Taizo. 8 taon na ang nakalipas. Siya ang nagmamaneho ng traktora, na kumuha ng pinakamalaki kong kargamento ng Chonglo. Ayan na naman ang mentalidad na malakas dahil marami. Inayos ko ang salamin ko. Agad na nawala ang ngiti sa aking mukha. Napalitan ito ng isang napakalamig na ekspresyon. Lumingon ako sa aking sekretarya sa tabi. Lin Wan, tumawag ka ng pulis. At saka, alabasin mo na ang mga taga-notaryo publiko. Wala pang 5 minuto, 3 sasakyan ng pulis ang humaharurot na huminto sa labas ng gate ng planta. Kasabay nito, 2 notaryo na nakauniforme, na may hawak na video camera at mga kagamitan para sa pag-record ng dokumento. Ang lumabas mula sa gusali ng opisina. Saglit na natigilan ang mga residente sa biglaang pagdating ng mga pulis. Pero si Zhao Defa, siya pa ang unang nagreklamo. Mga ginoong pulis, matindi ang polusyon sa pabrikang ito. Ipinaglalaban namin ang aming karapatan. Wala kaming nilabag na batas. Kumunat ang noo ng hepe ng mga pulis, habang tinitingnan ang nagkalat at sirang guardhouse, at ang Yuping Power Distribution Box. Mga ginoong pulis, ito po ang mga kuha mula sa labas ng factory. Ang nakasync na cloud recording mula sa 36 na high definition at wide angle na camera. Kanina lang, sa pilitang pinasok ng grupong ito ang isang kumpanyang legal na nakarehistro. Nanggugulo at naghahanap ng away. Ang sinira niyang power distribution box ay isang custom-made control cabinet na galing pa sa Germany. Ang tinatayang halaga ng pinsala ay 250,000. Ang espesyal na shatterproof glass ng guardhouse ay nagkakahalaga ng 32,000 piso. At saka, lahat ng kagamitang nabanggit ay may commercial property insurance. Katatapos lang kunan ng video ng notaryo publiko ang buong pangyayari bilang ebidensya. Isang sirang lata lang, 250,000. Pangungutong yan. Kung pangungutong man yan o hindi, ang ahensya ng gobyerno ang magpapasya niyan. Bahagya akong yumuko, at tinitigan ang mga matang takot na takot ni Zhao Taizo. Bawat salita ay diniinan ko. Ayon sa Criminal Code, Artikulo 275, ang sinasadyang pagsira sa ari-arian ng kumpanya. Kapag malaki ang halaga, ay may parusang pagkakakulong ng 3 hanggang 7 taon. Tumayo ako ng tuwid, at tiningnan ko silang lahat ng matalim na parang kutsilyo. At hindi nyo na kailangang sabihin sa akin, naligtas kayo sa batas dahil marami kayo. Ang AI Facial Recognition System ng aming pabrika ay natukoy na ang lahat ng 19 na taong nanira ng mga gamit kanina. Kayo, wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Kami, mga magsasaka lang kami, hindi namin alam ang batas. Okay lang kung hindi ninyo alam ang batas. Ngayon, bibigyan ko kayo ng libreng aral tungkol sa batas. Dahan-dahan kayong matuto pagdating nyo roon. Mabilis kumilos ang mga pulis. Agad nilang tinukoy mula sa surveillance kanina. Ang 19 na nanggulong nanira ng mga gamit. Isinakay silang lahat sa police car. Ang mga natira ay nagkanya-kanyang takas sa takot. Nagkandara pa sila sa pagtakbo palabas ng pabrika. Habang pinapanood ang papalayong police car, lumingon ako, at ibinigay kay Lin Wan ang pangalawang utos. Ang man-iron ng pabrika ay may parusang kulong at pagbabayad ng danyos. Iyon ay nararapat lamang, pero kung inaakala nilang gagamitin nila ang pagbenta ng mga prutas sa kanilang baryo para pambayad sa multa, napangisi ako ng malamig. Agad na naintindihan ni Lin Wan. Mabilis siyang kumuha mula sa kanyang bag ng isang malaking mapa ng lupain na may pulang linya. Mula sa kanyang mapupulang labi, sinabi niya ang isang malupit na plano. Boss Go, nakapwesto na ang construction team. Ngayong hapon, maaari na nating harangan ng kaisa-isang daan palabas ng Baryo Zhao. Iyong 5 kilometrong daan ng lupa, gamit ang 3 metrong taas na bakod na bakal. Ang dahilan natin ay, para protektahan ang kalikasan sa loob ng pribadong lupang pang-industriya. Pero, Boss Go, iyon ay isang pangunahing daanan. Kung isasara natin iyon, hindi makakapasok ang malalaking truck. Dagdag pa ang matinding init ng araw. Ang 2,000 ektarya ng lychee at mangga ng Baryo Zhao. Baka mabulok lang lahat sa loob ng baryo. Malulugi sila ng husto. Iyan, hindi ba't iyan mismo ang epektong gusto ko? Naglakad ako papunta sa bintana, at tinanaw mula sa itaas ang nagpapanik na Baryo Zhao sa di kalayuan. 8 taon na ang nakalipas. Ginamit nila ang kanilang dami at kapangyarihan para pigilan ang kapatid ko na makakuha ng gamot na magliligtas sa buhay niya. Ngayon, magtatayo ako ng bakod sa sarili kong legal na lupain. Makatwiran at naaayon sa dahilan. At kung magugutom ba sila hanggang mamatay, isang malupit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Inisang lagok ko ang kape sa aking tasa. Ano namang pakialam ko? Kinabukasan ng umaga, ang mga tao sa nayon ng Zhao ay nagising sa malakas na ugong ng mga makinarya, nang ang puno ng nayon na si Zhao Defa, kasama ang mga residente na maswerteng hindi nahuli kagabi, ay nagmamadaling pumunta sa pasukan ng nayon habang inaantok pa. Lahat sila ay napasinghap sa gulat. Mahigit sa 10 malalaking excavator ang nakaparada sa daan na iyon.
Ang mismong daan na ginagamit nila sa loob ng ilang dekada para makalabas ng nayon. Ang mga trabahador ay naglalagay ng malalalim na poste ng semento sa magkabilang gilid ng daan. Ang bawat isa ay may taas na 3 metro, at may matutulis na pako para hindi maakyatan. Mabilis na iwinelding ang mga steel wire mesh. Sa gitna ng bakod na bakal, nag-iwan lang sila ng isang maliit na gate na kasya lamang sa isang tricycle. Isang maliit na bakal na gate na halos hindi madaanan. Anong ginagawa ninyo? Ito ang daan namin palabas ng nayon. Anong karapatan ninyong isara ang daan? Nanginginig sa galit si Joe Defa. Tinuro niya ang kanyang pipa sa construction team at sumigaw. Kasabay ng matinis na tunog ng mga takong. Lumapit si Linwan kasama ang 2 abogado. Nakasuot siya ng isang light gray na business suit. Sa harap ng grupo ng mga hampas lupang ito, nagpapakita siya ng isang malamig, propesyonal, at hindi maabot na aura. Umagang-umaga, huwag masyadong mainit ang ulo. Eleganteng huminto sa paglalakad si Linwan. Ibinuklat niya ang isang blueprint na may selyo mula sa City Planning Bureau. Sa harap ni Joe Defa, bahagyang bamuka ang kanyang mapupulang labi. Itong 3 kilometrong daan ng lupa ay itinayo noon sa lupa ng isang abandonadong pabrika. Ngayon, binili na ng aming boss na si Mr. Go ang buong lupain. Ayon sa batas sa pag-aari, ito ay itinuturing na pribadong pag-aari. Nagtatayo kami ng bakod sa sarili naming lupa upang protektahan ang seguridad ng aming pasilidad. Ito ay makatwiran at naaayon sa batas. Kalokohan, 8 taon na naming dinadaanan ang kalsadang ito. Anong karapatan ninyong isara ito? Isang magsasaka ang namumula na ang mga mata sa galit. Ang 5 tonelada kong lychee, kailangang madala sa cold storage bago mag-alas 6 ngayong araw. Hinaranggan ninyo ang malalaking truck sa labas. Mabubulok lang lahat ng prutas ko sa truck. Tama, ang 2,000 hektarya naming taniman. Dito lahat nakasalalay ang paglalabas namin ng produkto. Pinapatay nyo na kami. Galit na ang mga residente. Ngunit hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Linwan. Bahagya niyang itinaas ang kanyang ulo, at malamig silang tiningnan. Itinuro niya ang maliit na bakal na gate sa gilid, bilang pagpapakita ng pagiging makatao. Sadya pong nag-iwan si Boss Go ng 1.5 metrong lapad na daanang pang-emergency. Maaari po kayong gumamit ng tricycle. O kaya naman ay pasanin ninyo palabas. Tungkol naman sa malalaking truck, pasensya na, may mga importanteng tubo ng paagusan na nakabaon sa ilalim ng lupa. Limitado lang ang bigat na kaya nitong dalhin. Kapag nasira iyan, hindi ninyo kayang bayaran. TSK, isusumbong ko kayo sa City Hall. Hiyaw ni Joe Defa na puno ng galit. Ang hotline po para sa reklamo sa city government ay 12345. Kayo po ang bahala. Magalang na iniabot ni Linwan ang isang business card. Palamig ng ngisi, tumalikod siya at buong yabang na umalis sakay ng kanyang high heels. Sa mga sumunod na araw, para sa Joe Village, iyon ay parang impyerno sa lupa. Ang mabahong amoy mula sa pabrika ay gabi-gabi pa ring dumarating. Dala ng hanging amihan papasok sa nayon. Ang mas malala pa, kasagsagan pa naman ng tag-init, ang mga produktong agrikultural na kanilang ikinabubuhay. Dahil hindi makapasok ang malalaking sasakyan, kinailangan nilang ilabas ng paisa-isang basket gamit ang maliliit na kariton. Dahil sa tindi ng sikat ng araw at sa napakabagal na paraan. Wala pang 1 linggo, ang tambak-tambak na lychees at mangga sa Barrio Jau ay nabulok na ang mahigit kalahati. Ang amoy ng mga nabubulok na prutas, kasama ang mabahong hangin mula sa pabrika. Ang naglubog sa buong baryo sa kumunoy ng kawalan ng pag-asa. Nananatili pa rin akong nakaupo sa opisina sa pinakatuktok ng gusali ng pabrika. Malamig na pinagmamasdan ang lahat ng ito. Dahan-daang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Linwan na may dalang makapal na folder. President Go, oras na para isara ang bitag. Lumapit siya sa malawak kong lamesa at bahagyang yumuko. Ang laylayan ng kanyang kulay abo na palda ay nagpapakita ng kanyang propesyonal na tindig. Binuksan niya ang folder. Ang kanyang mga payat na daliri ay itinuro ang mga siksik na datos. 8 taon na ang nakalipas, ang Barrio Jau ay kumita mula sa pagbenta ng mga mamahaling halamang gamot na hindi malinaw ang pinanggalingan. Doon sila kumita ng unang malaking pera. Sunod-sunod silang nagpatayo ng mag-agarang bahay at nagkaroon ng malalawak na taniman ng prutas. Pero masyado silang naging sekim para palakihin ang kanilang negosyo at makipagkumpetensya. Mahigit 70% ng mga pamilya sa baryo ang umutang sa Rural Credit Cooperative ng bayan. Ang iba ay nang utang pa sa mga pribadong nagpapautang na may mataas na interes. Itinaas niya ang kanyang ulo at isang matalas na kagalakan ang kumislap sa kanyang magagandang mata. Umaasa silang maibibenta ang mga prutas ngayong taon para makapagbayad ng utang. Ngayong nabulok na ang mga prutas, naputol na ang kanilang daloy ng pera. Ang pinakamalaking non-performing asset disposal company sa lungsod ng Donghai, na siya ring Tianjin Capital na lihim ninyong kinokontrol. Noong nakaraang buwan ay nakipagkasundo na sa mga malalaking bangko para bilhin ang lahat ng kanilang non-performing assets. Ang may hawak sa mahigit 9 na milyong utang ng Barrio Jau ay napunta na lahat sa Tianjin Capital. Isinara ko ang folder. Ang tingin sa likod ng aking gold-rimmed na salamin ay kasentalas ng isang patalim. Anong ginamit nilang collateral? Lahat ng kanilang bagong tayong mag-agarang bahay, ang karapatan sa kanilang mga taniman. Pati na rin ang kanilang mga traktora. Malamig ang boses ni Linwan. Bawat salita ay parang saksak sa puso. Sige, inayos ko ang mga cufflinks ng aking suit. Walang bahid ng anumang emosyon ang tono ng boses ko. Pumunta ka sa korte para asikasuhin ang mga papeles. Bago mag-alas 4 ng hapon ngayon. Kailangan kong makuha ang utos ng korte para sa sapilitang pagsamsam sa lahat ng isinanglang ari-arian. Abisuhan agad bukas ng umaga ang mga sheriff ng korte para kumilos.
Kung bulok na rin lang ang bunga at hindi na sila makabayad. Wala tayong pagpipilian kundi kunin ang bahay at lupa bilang kabayaran. Naintindihan. Mabilis na isinara ni Mingwan ang folder. Suot ang kanyang mga high heels, humakbang siya palabas ng opisina. Para isakatuparan ng legal na parusang kamatayan na ito. Kinabukasan ng umaga, nang ang 8 sasakyan ng pulis mula sa Execution Bureau ng Korte ng Lungsod Donghai, kasama ang 3 malalaking tow truck, ay impusanteng pumasok sa Jiao Village. Ang maliit na bakal na gate na may lapad na 1.5 metro, ay direktang sinira at binuksan gamit ang mga gamit pandurog ng execution team. Bumagsak ng malakas, sa Jiao Village, gumuho ang mundo. Anong ginagawa ninyo? Kotse ko yan. Bago ko lang binili ang Chuanki ko. Huwag niyong lagyan ng selyo. Itong gusali na to ang tanging pag-asa ng pamilya namin. Magpapakasal pa ang anak ko sa susunod na buwan. Ang matitinis na iyak at sigaw ay umalingaw sa buong nayon. Hindi na tinag ang mga sheriff. Sunod-sunod na mga selyong puti na may itim na sulat. Ang walang awang idinikit sa mga pinto ng mga bagong renovate na mag-agarang bahay. Sa mga bakod ng bagong tayong taniman ng prutas. Ang mga makinaryang pangsaka at sasakyan sa bakuran ay sa pilitan ding ikanadina at hinatak ng mga tow truck. Mga magnanakaw kayo. Nagnanakaw kayo sa katanghaliang tapat. Ang asawa ni Jiao Defa ay naupo sa lupa, nag-iiskandalo at naglulupasay. Pahigpit niyang niyakap ang mga binti ng sheriff. Walang emosyong iwinaksi siya ng sheriff. At ipinakita ang utos ng pagpapatupad mula sa korte. Wang Kuihua. 3 buwan ka nang hindi nakakabayad. Alinsunod sa batas, nag-apply ang pinagkakautangan para sa asset preservation. Ang iyong 3-story na bahay at ang taniman ng prutas sa harap nito ay kasama na ngayon sa mga ari-ari ang kinumpiska ng korte. Walang sino man ang maaaring samayon nito. Naghihintay na ito para sa court auction. Samantala, sa kabilang dako, sa bahay ni Jiao Taizo, na naunang nakulong dahil sa pagsira ng distribution box. Ang matandang mag-asawa ay nakaluhod sa sahig at humahagulgol dahil sa panggugulo ng kanilang anak at sa napakalaking bayarin para sa danyos medikal. Ang kanilang bagong tayong bahay ay nilagyan na rin ng selyo ng korte. Ang buong Jiao Village, kung gaano sila kaarogante noon, ganoon din sila kawalang pag-asa ngayon. Ang mga modernong bahay na kanilang ipinagmamalaki, ang taniman ng prutas na kanilang ikinabubuhay, sa harap ng kapangyarihan ng perang ganap na legal, at ng makinarya ng batas ng estado, ay naduraj na parang pulbos. Suot ko ang aking malinis na itim na custom-made na suit. Habang nakatayo sa malayong dalesdis ng bundok, hinahangin ng ihip mula sa bundok ang laylayan ng aking trench coat. Ang kamay ko ay nasa loob ng aking bulsa, pahigpit na hawak, ang kupas na pulang sinulid na ginawa para sa akin ni Xiaoxi noong nabubuhay pa siya. Xiaoxi, nakikita mo ba, noong taglamig na iyon, ginamit nila ang kanilang dami at kapangyarihan para alisin sa iyo ang pagkakataong mabuhay. Ngayon, ginamit ni Kuya ang pinakaligal at hindi matututulang proseso para alisin ang lahat ng kanilang matatakasan. Tahimik na nakatayo si Lin Wan sa aking likuran. Kalahating hakbang lang ang layo. Inabutan niya ako ng isang itim na cashmere coat at ipinatong ito sa aking mga balikat. President Go, lumalakas na ang hangin. Hindi ako lumingon. Malamig ko lang silang pinagmasdan mula sa itaas, doon sa harap ng mga selyo ng korte. Humahagulgol sa pag-iyak, ang mga taga-nayong tumatangis na parang mga kawawang aso. Isang magandang palabas, kasi simula pa lang, ang selyo ng korte, ay naging isang mabigat na bombang dumurog sa nayon ng Jiao. Ngunit sa aking perpektong plano na hindi nila kayang labanan, may kulang pang isang huling hakbang. Kapag ang mga tao ay may lupang tinatayuan, at tubig na maiinom, hindi nila talaga mararamdaman, ang pakiramdam na mabali ang kanilang gulugod. Pagkalipas ng 3 araw, nawalan ng tubig ang nayon ng Jiao. Ang 12 ng mga luma at abandonadong balon, ay matagal nang natuyo dahil sa mga nakaraang taon, nang labis na pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa. Anong nangyayari? Sira ba ang water pump? Dala-dala ang kanilang mga plastik na timba. Nagmamadaling nagsisugod ang mga taga-nayon sa bulwagan ng nayon. Ngunit ang sagot na natanggap nila ay tuluyang nagbagsak sa kanila sa isang nagyayelong bangin. Sabi ng munisipyo, ang bagong tayong Bailongtan Reservoir sa itaas ng ilog, ay opisyal nang nagsara ng mga pintuan para mag-ipon ng tubig ngayon. Ang reservoir na iyon ay kinuha lang kahapon ng Dingsheng Environmental Technology sa ngalan ng reserbang tubig para sa industrial cooling. At legal na nakuha ang eksklusibong karapatan sa paggamit nito sa loob ng 30 taon. Isinara nila ang mga gate na naglalabas ng tubig, hanggang sa itinakda ng gobyerno na pinakamahinang daloy na pinapahintulutan. Ang kakarampot na tubig na dumadaloy sa ating nayon ay hindi pa sapat para pandilig sa mga puno ng prutas, lalo na para inumin. Hinaranggan ang mga daan, isinara ang mga bahay, at ngayon, pati ang pinagkukunan ng tubig na kanilang ikinabubuhay ay legal na pinutol. Ang buong nayon ng Jiao ay tila isang syudad ng mga patay na binabayo ng matinding init at masamang amoy, na para bang iniihaw sa ibabaw ng apoy. Sa ilalim ng ganitong matinding kawalan ng pag-asa, ang matibay na kuta ng paniniwalang ligtas sila dahil marami sila, ay sa wakas nagsimulang gumuho mula sa loob. Una, ilang kabataan na ang mga bahay ay sinelyuhan. Ang sumugod sa bakuran ni Kapitan Jiao Defa nang namumula ang mga mata. Wala kang kamatayang matanda ka, kung hindi ka lang nagsusul noon, at pinangunahan ng pagnanakaw ng mga halamang gamot sa bundok na iyon. Mapupunta ba tayo sa ganitong klaseng demonyo ngayon? Oo nga, ang mga residente na nawala sa katinoan ay nagsimulang mag-away. Nilamon pa nga nito ang ugong ng mga makina sa loob ng aking pabrika. Ang mga residente na dating nagkakaisa sa kasamaan para sa sariling interes,
Matapos maubos ang lahat ng kanilang matatakbuhan, ay nagsimulang magsakmalan na mas malala pa sa mga gutom na lobo. Katanghalian, 2 araw ang lumipas. President Go, itinulak ni Linwan ang pinto ng opisina ng presidente. Ang leleyan ng kanyang kulay abong palda, ay bahagyang umuuwi sa bawat malinis niyang hakbang. Sa kanyang malamig at napakagandang mukha, may bakas ng kasiyahang may halong pang-aalipusta. Hindi na kinaya ng mga taga-Jao Village. Mahigit 50 tao na lang ang natitira sa buong nayon. Nakaluhod sila ngayon sa labas ng pangunahing gate ng pabrika. Walang pagmamadali, isinara ko ang listahan ng mga asset mula sa foreclosure na hawak ko. Samandal ako sa aking leather na upuan, at dahan-daang inikat ang burgundy red wine glass sa aking kamay. Gaano na sila katagal nakaluhod? 3.5 oras. Gusto mo bang tawagan ang security? Para palamigin sila gamit ang fire hose. Huwag na, sayang sa tubig, mahal. Ibinaba ko ang wine glass. Tumayo at inayos ang aking suot na walang kahit isang lupot. Nasa huling yugto na ang malaking palabas. At ako, bilang bida, kailangan ko ring personal na lumabas para sa huling tagpo. Nang lumabas ako kasama si Linwan. Mula sa likod ng dahan-daang bumubukas na metal gate, ang dating tahimik na mga tao sa labas ay biglang nagkagulo. Lumabas na si President Go. Si Joe Defa, na parabang nakakita ng huling pag-asa, ay gumapang at nagpagulong-gulong papunta sa gate. Wala na ang dating siya kalahating buwan na ang nakalipas. Ang mayabang na pag-asta noong tinutukan niya ako ng kanyang pipa. Ang kanyang buhok ay sabog na parang tuyong damo. At ang kanyang damit ay puno ng putik at mga bakas ng sapatos mula sa pambubugbog. Ang buong itsura niya ay parang tumanda ng 20 taon. Dahil sa harang ng rehas na bakal, sa pagitan lang ng mga siwang niya mahigpit na nahawakan ang leleyan ng pantalon ko. Basang-basa ng luha at sipon ang kanyang mukha. Boss Go, alam ko kung nagkamali ako. Mag-aambag-ambag po kami para ipaayos ang inyong tarangkahan. Nakikiusap po ako, maawa na kayo. Pakiusapan ninyo ang korte na alisin na ang selyo. Pakibuksan na po ang patubig. Kung magpapatuloy po ito, ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Ang mga taga-nayon sa likuran niya ay sabay-sabay na desperadong yumukod. Mga magsasaka lang po kami na sa lupa kumukuha ng ikabubuhay. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Huwag na po ninyo kaming pag-aksayahan ng panahon, mga wala po kaming alam sa batas. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Huwag na po ninyo kaming pag-aksayahan ng panahon, mga wala po kaming alam sa batas. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Huwag na po ninyo kaming pag-aksayahan ng panahon, mga wala po kaming alam sa batas. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Huwag na po ninyo kaming pag-aksayahan ng panahon, mga wala po kaming alam sa batas. Huwag na po ninyo kaming pag-aksayahan ng panahon, mga wala po kaming alam sa batas. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Huwag na po ninyo kaming pag-aksayahan ng panahon, mga wala po kaming alam sa batas. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Huwag na po ninyo kaming pag-aksayahan ng panahon, mga wala po kaming alam sa batas. Huwag na po ninyo kaming pag-aksayahan ng panahon, mga wala po kaming alam sa batas. Huwag na po ninyo kaming pag-aksayahan ng panahon, mga wala po kaming alam sa batas. Huwag na po ninyo kaming pag-aksayahan ng panahon, mga wala po kaming alam sa batas. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom. Ang daan-daang tao sa buong nayon ay mamamatay sa uhaw at gutom.